katamtaman na. Diba? Minsan, bibinawin ka pala pag-isip. So, napaganda po ng umaga nito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi every morning is a blessing. And every morning, you can be a blessing. Amen. Ang bawat isa sa atin, ang bawat umaga na dumadaan sa atin, hindi lang pagpapala para sa atin. Magiging pagpapala tayo sa iba. Amen. Magagawa lang naman natin ito kapag maganda ang gising. Kasi pag pangit ang gising, umaga pa lang galit ka na. Umaga pa lang nakasimangot ka na. Tignan mo yung katabi mo. Maganda gising. Kasi every gising is a blessing. At every gising, you can be a blessing. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Purihin ang Diyos sa araw na ito, sapagkat ito ipinagkaloob niya sa atin, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Tayo ay nagiging kalakasan ng katabi natin. Amen. Isipin mo na lang, pag ikaw lang ang dumalo rito, at wala yung katabi mo, at wala yung kapitbahay mo, ikaw lang, at ang Panginoon. Masaya ka? Kulang, di ba? Magiging masaya ka kasi oo, kasama mo ang Diyos, pero solo ka. Ang magiging tawag doon, selfish. Kasi solo ka na. Pero pag dumarami kayo, mas nagiging masaya. Amen. Sino may pamilya? Kapag nagkaka-reunion, anong nangyayari? Masaya. Amen. Isipin po natin, ang linggong ito ay reunion natin bilang kapamilya, bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Ayan. Tayong lahat po ay tumayo. Pupurihin natin, sasambahin ang Panginoon. I-stretch po natin ang ating mga kamay. Yan. Baka masama ang gising eh. Ipagpag muna natin ang body spirit na nakapaligid sa atin. Itaboy natin yan. Sapagkat ang araw na ito, ang Espiritu ng Diyos ay sasakop sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ay sasama sa atin. Amen? Ang pagpupuri mo ay gawin mong the best. Dahil minsan, ang pagpupuri natin ay wala sa loob, kundi panlabas lamang. Purihin mo ang Diyos sa iyong puso. Purihin mo ang Diyos sa iyong isip. Ilayo mo muna yung mga bagay na makamundo. Ilang minuto lang ito, kapatid. Ilang oras lang ito. Kung gugugulin mo ang oras na ito sa pag-iisip mo sa mga mundo, masasayang ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kasi pinaglaanan ka ng Diyos ng oras. Paglaanan mo rin siya ng oras. Amen. Itaas po rin natin ang ating kamay. Ipalakpak mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ipalakpak mo ba yan para sa Panginoon iyong umaga? The Lord is good. Amen. And we will worship Him today. Amen. Hallelujah. All the glory, praises belongs to you, Lord. Hallelujah.
Diyos, patuloy pa rin ang iyong biyaya sa amin. Lagi po namin nararanasan ang iyong kabutihan sa bawat araw, sa bawat buhay. Lord, salamat. Walang ibang Diyos na katulad mo. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kaya sa oras ito, Panginoon, salamat. Salamat po. Sa paglapit po namin sa iyong mahabaging trono, Panginoon, sinabi niyo sa iyong mga salita, sa 1 John 1:9, Panginoon, sinabi niyo na kung ipapahayag po namin ang aming mga kasalanan, kayo ay tapat at banal na kami po ay iyong lilipatatawarin at lilinisin pa sa lahat na uri ng kalikuan. Opo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kung ano man po ang nakikita mo sa amin na hindi karapat-dapat sa iyong banal na paningin, Lord, ito po ay inihingi po namin ng kapatawaran sa iyong buhay at tunay mong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay, pag-asa, salita na maasahan mo kahit kailan. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. At ang iyong gagamiting lingkod, Panginoon, sa oras na to, dalangin po namin lahat ng pagsama mo, na ang bawat lalabas sa kanyang lawi na iyong mga salita ay nakita niyo po ito na kapangyarihan upang iyong mga salita ay tumiko sa aming puso, sa isip, at ito ay may pamuhay po namin na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Narito kami, Panginoon. Walang ibang hinahangad kundi maibigay namin ang papurit pasasalamat na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Kaya ang programa ito, Panginoon, sa iyo namin ininalagay sa iyong makapangyarihang kamay. Dahil naniniwala kami na ang katagumpayan ng gawain ito ay hindi ang pagsama mo, Panginoon. Ang mailagay namin sa iyong makapangyarihang kamay. Kaya sa oras, Panginoon, salamat, 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 maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, at binabalik po namin ang napakataas na papuri at pagdakila sa iyong buhay at pangalan. Lord, salamat, pumili ka, dakilain ka, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Jesus. Amen. Kasi mga hapon, practice po kami. Nakikita ko po yung mga bata. Hindi ko po alam kung may iyak ako or what. But, nakikita ko po kasi yung sarili ko sa kanila. Dahil laking, po ako, first po ako pumasok sa ministry as dancer. Pag-raise specifically. And, habang habang tinitignan ko sila ako, binibidyoan ko po nga po sila, nare-realize ko kung gano'n kabuti ang Panginoon sa akin. Hindi lang po sa akin, sa atin lahat. Amen. All those years, whether it's good or not, we still thank the Lord for all that He has done sa atin, sa buhay natin. Amen. The Lord is good, and His love goes forever. Amen. Amen. Minsan pa, pupuri na naman ang Panginoon. Hallelujah.
Muli, invite ko siya ni Brother Jules. Nanay? Mother? Mother? Ay, Lola. Lola po ni Brother Jules. At yung isa, sister po ni Brother Jules. At in-invite ko siya ni Ate Perlin. Si Ate Perlin po ang nag-invite. At sa pagkakataon ito, meron pong announcement na magagaling po kay Ate Lola. Kaya po siya po. Praise God. Good morning po sa bawat isa. May announcement lang po kami kasi mamaya hapon po kasi 1 to 5 p.m. may joint activity po ang youth at ang children. Ang activity po nila ay praise and worship celebration po kami. So, sa lahat po ng council, inanyayahan po namin kayo na nawa po ay masamahan niyo po kami mamaya sa gawain namin. Pati po yung mga pastors natin, kung available po, dito po sa chapel, nandito po ang mga youth natin at saka mga anak po natin maliliit. Pati po sa pastors council, sa admin po namin, maging kay Ate Lala, kay Tita Leo, at sa nais pong makisaya sa praise and worship mamaya, magbabad sa presensya ng Panginoon. Ang gawain po ito ay ang ano po namin dito, ang purpose po namin dito at ang mission po namin kasi na ang mga bata at ang mga youth ay magaruan po silang sumamba sa Panginoon. Amen? Kasi yun po talaga ang buhay natin dito sa lupa hanggang sa langit man ay magpulit sumamba sa Panginoon. Amen? Malungkot po sila. Merry Christmas po! Malakas na palakot para sa Diyos na buhay. Amen? Ayan, invited po kung sino po gusto pumunta, lalo na po ang ating mga pastors, councils, admin, maging sa atin, lalo sa atin yung inanayahan po namin ang yung presensya para mamaya. So, Diyos po ang papuri sa lahat ng ito. God is good. Palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Marami sa atin nangangarap. Magkaroon ng bahay, kotse. Ano po ba ang mga pangarap ninyo? Alam naman ni Lord yun eh. Bibigyan na lang kayo ng tipo paano nyo matutupad yun. Hindi po ako nagkukwento lang. Narinig ko lang. Ginawa ko po yun. At marami nakakasaksi dito. Ginawa ko po yun. Hindi po ako mahilig magkwento na hindi ko ginagawa. Ang unang tipo ko ay halimbawa ang bahay. Ang gagawin ng bahay. Gusto ko itong bahay na ito. Gusto ko magkaroon ito. Una mo ng picture. Hindi mo sa dingding ng kwarto. Pray mo lagi yun. Gusto ko itong kotse. Punta ka sa tindahan ng kotse. Picture mo. Hindi mo sa dingding. Gusto mo karoon ng boyfriend, kamukha ni Richard Gomez, kung picture na mo si Richard Gomez, delete mo. Maniwala ka sa akin, pagpe-pray mo yan. Pero meron pang isang dapat nyo gawin. Action nyo. Hinahailangan nyo. Kung bahay, kotse, puhunan sa negosyo, action nyo. Magtabi kayo, kahit na 100. Mag-umpisa kayo sa 100. Pag mayroong medyo nakaluwag-luwag, kayo dagdagan yung 200. Pagkaraan ng taon, makakabili kayo ng kotse. Ate J, asan ba si Ate J? Asan si Ate J? Ayun, alam niya yan yung sa minidam. alam niya yung story na yan. Gusto ko magkaroon ng truck. Dahil yung truck ko luma na, kakara-kara na. Alam ko, bibigay na yun. Nag-ipon po ako. At 6 na taon ko inipon yun. Ngayon po, nakabili na po ako ng magandang truck. Amen! Pero maandar pa rin yung luma akong truck. Maandar pa rin siya. Pero meron na akong kapalit. So, yun po ang pinakatip. Kunin nyo ng picture, idikit nyo, lagi nyo ipag-pray, at siyempre, action na nyo, hindi naman yung babagsak mula sa langit yung house and lot. Hindi naman babagsak mula sa langit yung kotse. Kailangan nyo mag-ipon, puhunan sa negosyo. Kaya nga ang goal natin, magkaroon tayo ng tsapo na mas malaki. Makabili tayo ng lote na mas malaki. Pero mag-uumpisa yan sa pagbibigay ninyo. At yung mga admin naman, admin. Kailangan mo na mag-ipon araw-araw. Amen. Para sa susunod na taon, meron na tayong church na mas malaki. Amen. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, alam mo ang mga pangarap ng
ng bawat isa sa amin. Panginoon, pinagpe-pray po namin at bukas na bukas a-action na po namin. Salamat po, Panginoon, gabayan mo ang bawat pangarap ng bawat isa. Ikaw po ang gumabay sa amin. Salamat po at darating ang panahon, mga ilang taon mula ngayon, ang mga pangarap ngayon ay matutupad sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng Biblia. Sa mga may hawak po ng Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Exodus chapter 14, verse 21 to 31. Ito ang nasabi. Tinapad ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag ng pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ko yung lupa. Sa pagitan ng tubig na parang pader, hinapon sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawan ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabalo. Nang magpoong luwayway na, ang mga Ehipsyo ginula ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulan. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulid. Kaya sinabi nila, umalis na tayo dito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tataguan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ng Moises. At sa pagbubuang liwayway, balik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsigat makatakas, ngunit nalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natapunan na ang mga kabahay ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay niligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang pagkain ng mga Ehipsyo, nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihan at pinakita ni Yahweh, laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Purihin po sa ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Carden. Tayo po yung manalangin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po nagpapakumbaba, humihingi ng pakatabaran sa lahat ng aming mga kalikuan na nagagawa. Sabi ng sa inyong salita, without holiness, no one can see you. Kaya Lord, kung malinis ang inyong mga lingkod, magiging bukas na makikita namin ang kapahayagan ng banal na Espiritu ngayong umaga. Thank you, Lord, pakagamitin niyo po ang inyong abang lingkod. Nagamitin lang ng malindalin niya na ngayong masaganang pagpapalat
sa lahat ng inyong mga lingkod na narito ngayon. Kayo po ang Diyos na aming dinadakila, niluluwalhati, at binibigyan ng napakataas sa parangal at pasasalamat. Lord, pangunahan niyo po kami ng Santong Espiritu sa mensahe ito. Kayo po ang laging maluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus na lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po. Kung narinig natin yung mensahe last Sunday na beyond the scene, ito naman pinapakita na andito rin ang kapangyarihan ng Diyos. God's power in impossible situation. Yan po yung aking title ngayong umaga. Na napakaganda na maintindihan natin kung ang Diyos na walang imposible, dahil tayo nga ay maraming mga nagagawa, maraming nangyayari sa buhay natin, sa mga sitwasyon ng ating buhay, pero ang Diyos laging nariyan para tayo ay damayan, gabayan, at siya ang gumagawa ng mga himala sa buhay ng mga Israelita ng unang panahon at sa mga panahon ngayon ng mga lingkod ng Diyos ay gagawa ng Diyos ng mga imposibleng bagay para mabigyan ng kalalalakihan ang kanyang dakilang pangalan. Sabi po ng Panginoon na kung paano na yung itong nangyari sa mga Israelita, nagkaroon ng dead end sa kanilang paglalakbay. Sa likod nila, humahabol ang mga Pharaoh's army at nasa harapan naman nila, nasa po sila doon sa Red Sea. Kaya wala na silang babalingan pa. Pero yun ay planahan ng Diyos na ginawa ng Panginoon. Planahan niya ito para lahat ng umaaway sa Panginoon at maipakita yung kapangyarihan ng Diyos, ginagawa ng Diyos. God will make a way where there seems to be no way. Kahit ito ay dead end, talagang nasa na tayo, wala tayong susulingan kundi ang Diyos. Lahat sa buhay natin, kung may crisis tayo, kung meron tayong mga circumstances, may mga problema, isa lang ang lalapitan natin, Diyos lang at wala ng iba. God's showing in this message, nothing is too hard for thee. Nothing is too difficult for thee. Walang mahirap sa Diyos. Wala pong mahirap sa Diyos. Kahit anong napakabigat na pagsubok meron ka, kayang-kaya ng Diyos isolve yan. Tutulungan tayo ng Diyos. The story teaches us that God specializes in impossibilities and His power is still at work in our lives today. Kung ang Diyos ay kumilos ng unang panahon, sa panahon ni Moses, sa panahon natin ngayon, kumikilos ang Diyos. Akala lang natin, kaya ngayon beyond the scene, akala natin hindi kumikilos ang Diyos, kumikilos ang Diyos. May kapangyarihan ng Diyos na siyang tumutulong sa atin para tayo ay gabayan. Pagtagumpayan dahil ang Diyos ay ang Diyos ng tagumpay at isasama tayo sa parada ng mga tagumpay. Yan ang Diyos natin. As we explore this miraculous event, let us trust Him to do the impossibilities in our circumstances. Talagang itiwala natin ang ating mga sarili. Kung sasabihin natin, Lord, surrender na po ako. Kayo na po ang bahala. At doon ay gagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin. At ipararanas. Marami na po ang nakakaranas ng himala. Yung mga pinagagaling ng Diyos. Sino po ba ang mga pinagalingan ng Diyos dito? Taas sa kamay. Napakarami. Napakaraming ginawa ang Diyos ng mga miracle sa buhay natin. Kaya nga naibibigay natin yung mga patotoo, mga testimony, na kung paano ang Diyos kumilos sa buhay natin. Lalang natin, hindi man natin ini-expect yung gano'n, pero ang Diyos ay talagang buhay na gumagawa sa buhay natin.
God has sovereign plan in our life. Sovereign plan. May plan ng Diyos. Planado lahat. Yung ginawa ng Panginoon, doon sabi nga ng Exodus chapter 14, verse 22. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaran ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Planado yan ng Diyos. Kaya sinabi kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa dagat at hahatiin niya yun. Nakita natin kung paano tiniyo ng Diyos. Nagpahangin, lumakas ang hangin, galing sa silangan para matuyo. Napakalakas na hangin, ginawa ng Diyos yan. Para lang matuyo. Talagang plano ng Diyos yun. Nagpalakarin ng mga Israelita dun sa tuyong lupa na inating dagat. Nakala natin parang kwentong kutsero. Pero yun ay totoong ginawa ng Diyos. Yung mga bagay na imposible, kaya ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat posible. Walang mahirap sa Kanya dahil makapangyarihan ng Diyos tayo ng buhay. Sabi po ng Hebrews 11:29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo na ang mga ito'y tumawid. Kaya talagang planado, ipapahabol niya itong mga Israelita, talagang hahabol at susunod, akala nila kaya kabutan, pero planado po para lulunin at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. God is omniscient. God is all-knowing. God is omnipotent. All-powerful God. Ginawa ng Diyos yan. Pero dahil sa pananampalataya, dala-dala ni Moses, ang lahat ng mga Israelita kasama niya, sinabi ni Moses, be still and see that we have a God. Ang Diyos na tutulong sa atin. Be still. Manampalataya lang. Manatili lang sa pananampalataya. Manatili lang sa pagtitiwala sa Diyos. Manatili lang na ang Diyos lang ang tinitingnan. Fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. We are here. Sa lahat ng pagsubok na meron tayo, titigan lang natin ang Diyos. Ang Diyos ang may kakayahang isolve ang lahat ng ating problema. Sa tingin natin, napakahirap. Napakalaki ng problema natin, pero walang manahit at malaki sa Panginoon. Lahat ng bagay ay walang mahirap sa Diyos at lahat kayang-kayang gawin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, na parang lumalakad lang sa tuyong lupa. Tingnan niyo po yun. Yan ay plano ng Diyos na ang lahat ay palakarin at ipakita ang kanyang kapangyarihan, kaya yan ang plano niya. Kaya napakaganda na tayo ay sumusunod doon sa plano ng Diyos. Kaya ngayon Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give us hope and a better future. His plan was to deliver His people and show His power to their enemies. When life seems overwhelming, we must trust God's way because His ways are higher than our ways. He is always in control of our lives. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Walang nalilingid sa puso ng Diyos, sa isip ng Diyos, sa lahat, sa puso ng Panginoon. Alam niya ang kanyang mga anak ay meron dinadaanan. Pero sa bawat daan na yan, sabi ng Panginoon, magpakatatag ka lang, magpakatapang. Sasamahan kita kahit saan ang magpunta. Pangako ng Diyos yan. Kaya tayo dapat confident na may plan ng Diyos for a better future. Napakaganda na kahit tayo tumadaan dito sa mga pagsubok, nandito tayo sa lupa. Pero kahit nandito tayo sa lupa, dahil alam tayo ng Diyos, sabi ng Panginoon, iingatan tayo. Sabi niya, iingatan at ililigtas
Yan ang pangako niya sa Isaiah 46 verse 4. Hanggang sa pumuti ang ating buhok, iingatan kita at iniligtas kita sa napakaraming pagsubok ng buhay na meron tayo ngayon. Ang gusto lang ng Panginoon para sa ating mga lingkod, trust God's timing and wisdom. May timing ang Diyos sa lahat ng bagay. Kung ngayon, medyo nag-alanganin pa, pero may time ng Diyos. Sa time ng Diyos, tapos na yan. Yung mga problema na yung tayo. Even you cannot see the way forward, commit your challenges to Him. Commit your challenges. Kung nahihirapan ka man ngayon, i-commit natin sa Panginoon. And He will make a way. God will make a way. Kaya, kanta na lang tayo. Kanta po tayo. Hindi masaya. Enjoy the life. Hindi naman tayo narito sa lupa para lagi sumumamo. Mamumblema. Tumatanda pag tayo palaisip, sumama. Tatanda na tayo, papangit. Pero gaganda tayo at wawako kung laging i-enjoy ang presence ng Panginoon. Amen? Napakaganda po. Dahil may plano ng Diyos, mag-cooperate lang po tayo sa plano ng Panginoon sa buhay ng Diyos. Number 2 po, God's supernatural provision. Because God is a supernatural God. Hindi natin siya nakikita. Hindi siya namumuhay sa natural na katulad natin. Hindi siya mag-move tayo in the natural. Pero ang gusto ng Panginoon, lagi tayo mag-move in the Spirit of God because God is Spirit. Kaya yung provision niya na binibigay sa atin, dapat tandaan natin, sabi ng Exodus 14:21, itinanggal ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ito po yung provision niya. Sabi niya kay Moses, itapat mo na yung tungkod mo sa ibabaw ng dagat. Tapos, paihipin ko, sabi ni Yahweh, ang isang malakas na hangin mula sa silangan. Yun ang ginawa ng Diyos para matuyo ang dagat. At yung mga tubig sa kaliwa at sa kanan, parang pader siya. Nahati ang tubig. Nakita niyo po, tinuyo niya yun. Yung dagat, para nakaharap ng kanyang mga mahal. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon kung titingnan natin, i-connect natin ito sa awit 23, verse 1-6. Yun ang gusto ng Panginoon. Sabi niya, na kahit na tayo ay may mga laban ng buhay, laging ang Diyos ay nakabantay. Hindi tayo pababayaan. Pag may kakulangan, sabi niya, bibigyan tayo ng mga pangailangan natin. Yung mga green grass, sabi niya, yung ating kaluluwa ay laging ginagabayan ng Diyos, iniingatan ng Diyos. Yung provision ng Panginoon dito sa mga Israelita, pinalakad sila doon sa tuyong lupa, sa dagat, na napakaganda ng senaryo. Kung titingnan natin ito, kung tayo ay naroon sa gitna ng dagat na iyon, nakikita natin yung mga ginawa ng Panginoon. Talagang hindi makakalimutan. Yun na sinabi ng mga Israelita. Naaalala nila na kung paano sila niligtas ng Diyos, si Yahweh. Kung paano binigyan ng banal na Espiritu na ginagabayan itong si Moses, yun ang inaalala ng mga Israelita. Yung provision ng Panginoon na ang Diyos ay kumuha ng hangin na ang pakalakas para tuyuin yung dagat na iyon. At yung tubig na magkabila, may harang para hindi babalik agad. Kaya may timetable. Pagkalagpas ng mga Israelita sa kabila, agad-agad yung lahat ng harang na yun, tinanggal ng Panginoon at nalunod ang mga Ehipsyo. At nakita na pagkatapos niyong napakaraming bangkay
ng mga Egyptian, mga Pharaoh's army, nakita natin sa buhay din natin po na sa ating Panginoon. Meron mga supernatural provision ng Panginoon. May hindi natin nasaan. Ito supernatural. Yung healing na ginagawa ng Panginoon sa atin, yung kahit na sinabi ng doktor, mamamatay ka na, pero dahil nga may provision ng Diyos sa buhay na walang hanggan, buhay na kalakasan, ibinibigay ng Panginoon. Kailan tayo dapat maniwala? Ang kailangan lang pananampalataya na ang Diyos magbibigay ng supernatural provision for every child of God. Sabi ng Isaiah 63 verse 11 to 13. Pagkatapos naalala nila ang panahon ni Moses, ang lingkod ni Yahweh, ang tanong nila, nasaan na si Yahweh? Na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambok. Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na espiritu kay Moses. Sa pangalan ni Yahweh, hinawi ni Moses ang tubig ng dagat. Kaya hindi si Moses ang gumawa nito. Ginamit lang siyang danuyan para yung pangalan ng Panginoon ay laging maitaas doon sa nangyari, doon ang panahon na yun, doon sa Red Sea. At siya natanggap sa lahat para sa kanyang sarili. Kaya sabi ng Panginoon, the Lord man. Verse 13, natawid nila ang karagatan sa tulong ni Yahweh, para kabayang matatag na hindi nabuhay. Ganun din tayo mga Kristiyano. Natatawid natin ang anumang dagat ng pagsubok dahil sa tulong ng Panginoon. Kahit na anumang bundok na tatawid natin, matatawid natin sa tulong ng Diyos na buhay. Kaya lahat tayo dapat maniwala lang na laging gumagawa ang Diyos ang siyang kumikilos. God provided a supernatural way of escape for His people. At sinabi ng Panginoon yan sa 1 Corinthians 10:13, there's a way of escape. Sinasabi ng Panginoon na kahit anumang pagsubok na meron tayo, ang Diyos ang gagawa para makalampas tayo dyan. Pag hindi mo na kaya, sabi mo, Lord, surrender na ako. Siya na ang gagawa. Kung tayo man nahihirapan ngayon, sabihin lang natin, sa panahon na kailangan natin, sabi ng Panginoon, pag hindi na natin kaya, Lord, take it away. Ikaw na po para. Kaya God will provide a supernatural way of escape for His people, turning the sea into dry land. Turning yung mga dagat ng ating buhay, ng mga pagsubok, tutuyin ng Diyos dahil siya ang gagawa ng mga kaparaangan. Dahil tayo, this shows His ability to provide in ways beyond human understanding. Limitado po ang ating mga pag-iisip. Pero ang Diyos, we have a God that unlimited in His thinking. He is the God who meets needs and overcomes barriers and creates new paths. He provided for Israel, He will provide for us today. Ang Diyos ay mag-provide ng lahat ng kakailanganin natin. Ang kailangan lang ay laging mag-rely sa Panginoon. Always dependent on God. Depend on God. Kaya nga yan ang sinabi ng Panginoon, Philippians 4:19, our God shall supply all our needs according to the riches in glory in Christ Jesus our Lord. Rely on God's provision in every area of our life. Rely. Itiwala. Isandig. Ihilig ang lahat ng ating sa buhay natin, yung provision ng Panginoon. Kaya ng Diyos mag-provide sa lahat ng bagay. Number 2,
trust God to make a way where there seems to be no way. Kailangan rely on God's provision in every area of our life. At yung pangalawa, itiwala sa Diyos. Lahat tayo. Kung ang mga Israelita ay nag-rely sa Diyos, dumipende lang at nagtiwala. At sila ay niligtas ng Panginoon. Sinave sila ng Panginoon. Binubay ni Lord ang lahat ng kailangan ng mga Israelita. Pangatlo, po, God's supreme victory. In Exodus 14, verse 30, nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Egyptyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptyo nagkalat sa tabing dagat. Nakita natin dito, sa araw na iyon, nakita yung lahat na ginawa ng Diyos sa pagliligtas at ito ay isang tagumpay. Gusto ng Panginoon, ganyan din po tayo. Laging, pag nagre-relay tayo doon sa plano, doon sa provision ng Panginoon, maranasan natin yung tagumpay na sinasabi ng Panginoon dito sa mga Israelita at ganoon din sa buhay ng kanyang mga lingkod. Sabi po ng Isaiah 63, verse 8 and 11. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila. Sa kapahamakan at kahirapan, hindi isang anghel, kung hindi si Yahweh. Mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Ngunit sa kabila nito sila nagmagsik at pinigatin nila ang kanyang bananas nila dahil doon naging kaaway nila si Yahweh. Pagkatapos naalala nila ang panahon ni Moses, ang lingkod ni Yahweh, ang tanong nila, nasaan na si Yahweh na nagligtas sa mga pinuno ng kanyang bayan nang sila'y tumawid sa dagat ng mga tambo. Nasaan na si Yahweh na nagbigay ng kanyang banal na Espiritu kay Moses. Ang gusto ng Panginoon sa victory, sa tagumpay, laging alalahanin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Always be reminded. Ang Diyos, kung iisipin natin, nagkulang po ba ang Diyos sa atin? Tanungin natin ang ating sarili. Nagkulang po ba ang Diyos sa buhay natin? Yan ang gusto ng Panginoon eh. Na pinaparealize, ano ba yung mga pagliligtas ng Diyos yung araw? Na dapat nga tuloy-tuloy, na sumusunod, naglilingkod, humahayo, nagseservisyo sa Panginoon, tuloy-tuloy. Dahil nga, ang Diyos ay gumagawa ng ating mga tagumpay. Na parang sa panahon natin, ngayon, may mga tayo na parang gusto na natin sumubok. Dahil nga, kabi-kabila ang pagsubok, kabi-kabila ang problema, kabi-kabila ang mga pundo ng alalahanin. Pero sabi ng Panginoon, kung titingin tayo sa Kanya, alalahanin natin yung plano niya, alalahanin natin yung provision niya, alalahanin natin ang Diyos na tagumpay na. Ang gusto lang ng Panginoon, lakaran natin ang gusto niya, yung kalooban niya, at ihahanay din tayo sa parada ng tagumpay ng Panginoon. The miracle at the Red Sea was not just about escape. It was about victory. God not only delivers them, but also defeated their enemies, proving His supremacy. His miracles are always for His glory and ultimate proof of His skill. Sabi ng Panginoon, today,
He still brings victory in our battles when we trust Him completely. Kailangan lang magtiwala tayo ng lubusan sa Kanya. Kaya nga laging pinapaalala ng Diyos na magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag manangan sa sarili nating kakayanan. Huwag magtiwala sa sarili nating galing. Ang Diyos ang magaling, pagtiwalaan natin ang mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, iniipit kita para gawin ang aking kalooban. Iniipit kita, sabi ng Panginoon, for every good works. Yung good works na ginagawa natin, para sa Diyos. Kaya hinahanay tayo lagi sa tagumpay. Ang kailangan lang magtiwala ng buong buo sa Panginoon. Huwag natin pag-alinlanganan ng Diyos. Bakit ba tayo may trials ngayon? Bakit ba tayo dumadaan sa mga pagsubok na yan? Pwede ba, Lord? Huwag na. Lumampas na sa akin ang sarang ng kahirapan na yan. Ano sabi ng Panginoon? Mangyari ang iyong kalooban, mga kapatid. Doon sa Garden of Gethsemane, kung tayo ay nasa panalangin, kung tayo ay nasa in contact with God, in connection with God, sasabihin natin, kahit may trials ka na mabigat, let your will be done. Let your will be done. Kahit mahirap. Pero dadaanan ko dahil yan ang magpapatatag sa akin bilang isang tunay na mananampalataya ng ating Diyos na buhay. Ang gusto na ng Panginoon, let's always celebrate God's victories in our life. Celebrate God's victories in our life. Sino ang nakaranas ng napakaraming tagumpay sa kanyang paglalakbay sa mundo ito? Amen. Sa lahat na nagtagumpay, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Surrender your struggles to Him. Para makita mo, ibig sabihin, pag kinukumit natin ang lahat at sinusurrender ang lahat ng ating struggle in life, sabi mo, Lord, Ikaw lang po ang aking pinagtitiwalaan. Ikaw lang po ang aking sinasandalan at wala na pong iba. And knowing that He will fight for us. Alam natin na ang Diyos ay lumalaban para sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa laban natin ng buhay. Amen? Kaya nga lahat, kung tayo man ay may laban ngayon, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa laban na yan. And guarantees Ryan. Kasi pinapanan mo ng Diyos, nagpo-provide ng Diyos para doon sa bagay na yung struggles in our life at ginagamitihan ang tagumpay sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Lahat po tayo. Kaya dapat lang natin magpasalamat. Kaya awit tayo mamaya ng pasasalamat sa Diyos. Awit din natin ang Hosanna in the highest. Ibig sabihin, tagumpay tayo, lagi natin bibigyan ng parangal ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. The God's supreme victory na kailangan alam natin dahil meron nila ng Diyos, may pinubay ng Panginoon na lahat ng gagawin para tayo magtagumpay. Para sa ating conclusion, the God who parted the Red Sea is still the same today. He specializes in impossible situations. He provides for His people. Ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng pangailangan natin in all aspects, in all areas of our life, and He will secure victory over every obstacle in our life. Ang kailangan lang natin, trust Him to work miracles in our life, that God will work miracles in our life, just He did for us our life. Kahit may dead tayo, lagi tayong ang Diyos. Ang ating mata, fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Diyos po, ang napakatayo. Actually, tayo po kayo, awitan po natin ang Diyos.
Rosana. Amen. Minsan pa, pawitan po natin ang Panginoon ngayong umaga. I see the King.
Hindi lang ito basta awit. Ito ay salita ng Diyos. God wants to experience the revival that God wants to give to us. Gusto ng Diyos maranasan natin ang revival. Revival in our heart. Na tumaas ang level ng ating pag-ibig sa Diyos. Tumaas ang level ng ating paglilingkod sa Diyos. Ito po ay sinasabi ng banal na Espiritu, the guidance of the Spirit. God wants to see the real revival in this place. Real revival. To level up our love to Him. To level up our worship to Him. Hindi nagkataon na mayroong gawain ng mga bata at mga youth para sa praise and worship. Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Turuan ang mga lingkod niya, bata pa lang, na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sumamba sa Diyos ng malalim na relasyon. To have a fellowship with God. To be sincere in our worship. To be sincere in glorifying that God is a good God. That God is a miraculous God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Lord, hindi lang yung iba na nakakaranas ng pagdaloy ng gabay ng Santo Espiritu. A miracle happens in our life. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, yung message nito. Galing sa iyo. Na gusto niyo lumanin kami sa pagsamba at pagbibigyan ng papuri sa inyo. Salamat, Panginoon. Pataasin niyo po ang level ng bawat isa. Natutulong magsamba